Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Diretso na tayo sa ating talakayan. Ano to? Seryoso ba to? Oh, teka, ba't low battery yan? Seryoso ba to si Digong? Bumabait na naman si Digong? Bakit parang sumisip-sip ito kay PBBM? Dahil natatakot na sa ICC, kaya nagpapakabait. Sabi ni Digong, hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. Hoy, mga DDS, makinig kayo, sabi ng Tatay Digong. Hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. Ano to? Kati sa ulo. Isa na naman to sa inconsistencies na sinasabi ni Digong. O parang nagpapakabait ito dahil malapit nang maaresto ng Interpol. Syempre, kahit pa paano, maproteksyonan siya ng presidente, hoping na maabsuelto sila sa kanilang mga kasalanan. Kasi lately, nabubugbog ito itong kampo ni Digong Nabubugbog ito sa mga kasalanan dahil naglalabasan yung mga kasalanan nitong mga baho nitong mga tao na ito. So ngayon, biglang bumabait. Hindi naman daw talaga masamang tao itong si Marcos. Taliwas yan sa sinasabi nila Roque. Taliwas yan sa sinasabi ng mga DDS, sa sinasabi nila Vic Rodriguez na magnanakaw daw po ito. Diba? Kung magnanakaw ka, mabait na tao ka ba? O masamang tao ka na yan kung magnanakaw ka, diba? Pero sabi ni Digong, hindi naman talaga masamang tao. Ibig sabihin, hindi magnanakaw. Kasi kung magnanakaw yan, hindi masamang tao yan. Diba? Logic ba? Mindset ba? Sabi sa social media, mindset ba? Mindset. Ano nangyari dito? Digong, bakit ganyan? Biglang nag-change ng tono. Nasa headlines ng balita at ng ibang pahayagan, FPRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, iba ang pananaw kay PBBM? Ibang-iba talaga sa sinasabi nila Roque. Mamaya kasi si Roque, pag-usapan natin yan, sabi niya kasi nahihiya siya na meron tayong presidente na gaya ni Marcos. Wow Sir ikaw pa nahiya talaga Hindi naman talaga masamang tao ito si Marcos, sabi ni Digong. The President, and I quote Digong I'm quoting Digong The President is not really, sabihin mo, abusado. Oy, mga DDS, hindi naman daw talaga abusado si PBBM. Oy, Attorney Vic Rodriguez, kala ko ba talamak ang nakawan? But ito, iba yung sinasabi ni Digong. It would not be a fair comment. Oy, sa pool na naman kayo dyan. Hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. Oy, sa pool. Sabi ni Digong. Dalawa lang yan Nagsasabi ba si Digong ng totoo? O sumisip-sip lang itong si Digong para malinis ang kanyang mga kasalanan? Siyempre, malaking bagay pa rin kung kasundo mo ang presidente. Dalawa lang yan. Kayo na humusga. Ako, mas naniniwala ako doon na nagsasabi si Digong ng totoo dito. Na hindi ba talaga masama? May nakita ka bang kasamaan na ginawa niyan? As compared kay Digong, na chinugi yung 30 mil. Di ba? Though may chance din naman na nabobola lang to si Digong kasi ilang beses siya na ginawa yan Binobola-bola itong si PBBM. Kala nila, maiisa nila. Ulitin ko nga, para sa mga DDS na nakikinig sa atin, the President is not really, sabihin mo, abusado. Sakit sa tenga, no? Sakit sa tenga ng mga DDS yan kasi positive ito kay PBBM Kahit na si Digong ang nagsasalita It would not be a fair comment. Oy, hindi raw po patas na comment kapag sabihin mo na abusado si PBBM. Oy, Attorney Roque, Vic Rodriguez, Jason Sa, sino pa? Masakit ba itong sinabi ni Digong? Lilinisin na naman to ni Panelo. Lilinisin na naman to ni Roque. Itong statement na ito ni Digong. Hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos, sabi ni Digong. Kaya naman nilinaw rin ni Duterte sa kanyang mga kaalyado na wala raw silang dapat katakutan. Ay! Wala daw po kayong dapat katakutan kay PBBM. Bakit kayo masyadong hot na hot kasi kayo dyan? Galit na galit kayo sa administrasyon. Nagsalita na ang leader nyo. Si Tatay Digong na nagsalita. Wala kayong dapat katakutan kay PBBM dahil hindi naman siya masamang tao. Ayan, nakikinig kayo? But I seldom mention the names of the other side of the fence. But there's no reason for us to be scared of oppression. Kasi wala naman akong nakikita dyan. Huy, ulo ko yun Grabe tong statement ni Digong, Bakit ganyan si Digong
salita. Ang bait-bait naman ito kay PBBM. Medyo nakakapanibago to. Nilalamig tayo dito sa statement na ito eh. Kasi malapit ang eleksyon. Nagpapakabait ka, Coffee. Samantala, kaugnay nito, iginiit din ni Duterte na umaasa raw siyang mabibigyan umano sila ng pagkakataon na maging patas si Marcos sa naturang eleksyon sa Mayo. Yun ang hiling nila kasi mananalo daw sila kapag patas ang eleksyon. E paano kung matalo kayo? Ibig sabihin, hindi patas ang eleksyon. Diba? Logic. So, pinaprime na nila ang taong bayan na kinakailangan magkaroon ng patas sa eleksyon para manalo sila. Kung hindi sila manalo, nagkaroon ng dayaan. Hindi patas ang eleksyon. Nagkaroon ng vote buying. Yan na naman ang kanilang argumento dyan. Kasi iba yung sinasabi ni Digong sa sinasabi ng mga followers niya. Ng mga DDS na gaya ni Roque, nila Panelo at ng iba pa. Taliwas itong sinasabi ni Digong, kaya hindi sila magkakasundo-sundo dito eh. Kanya-kanyang linis sila dito. Kasi may bago na namang statement ito. Inaatching ako kay Roque. Itong si Roque, ito sabi ni Roque, hiyang-hiya siya kay PBBM eh. Wow, talaga ha? Si Roque pa talaga ang nagsabi na nahihiya siya na magkaroon tayo ng ganyang presidente. Wow, sir ha? Sino ba ang pugante? Sir, sino ba ang nagtatago? Sino ba ang ayaw humarap sa investigasyon? Sino ba ang ayaw magpresenta ng dokumento na magpapaliwanag sa kanyang biglang yaman? Diba? Kaya naman siya nagtatago dyan eh, dahil sa lumabas na investigasyon sa Quadcom. Biglang yumaman si Harry Roque dahil sa Pogo. O, tinanong siya, bakit ganyan? Bigla kang yumaman. Sabi niya, nagbenta raw ng lote, lupa ng kanyang pamilya. O, sabi ng Quadcom, o sige, dalhin mo sa amin, pakita mo sa amin yung deed of sale o kung ano man yan. Dokumento o patunay na nagbenta talaga kayo ng lote. After that, karipas na si Roque. Nagtago na. Hindi na makita. And then eventually, nasa Abu Dhabi na kung ano-ano nang pinaggagawa. Kung totoo talaga nagbenta ka ng lote para ma-justify yung totoo mong pagyaman, madalis lang. May dokumento ka mapakikita dyan. Problema, wala kang dokumento eh. Kaya nagtago ka na lang. Tapos ngayon, sasabihin niya, siya ang nahihiya na meron tayo ganitong presidente. Nahihiya pa siya kay PBBM. Aba, di ba sa kasabihan, the feeling is mutual. Kung nahihiya ka sa presidente, baka nga mas malala pa. Mas nahihiya ang presidente sa'yo. Dahil dati kang opisyal ng gobyerno, actually mataas na opisyal, miyembro ng gabinete, presidential spokesperson, dati kang congressman, di ba? Party list representative siya, isa kang abogado, hindi mo hinaharap yung investigasyon ng otoridad ng kongreso. Di ba dapat kami pa ang mahiya, hindi ikaw dapat ang mahiya? Sabi niya, alam nyo, wow, si Roque to ha, alam nyo, nahihiya ako na may ganyan tayong presidente. Ang pinag-uusapan natin, BICAM report. Ang binabasa niya, General Appropriations Act. Ano ba naman yan? Sabi ni Roque. Di ba? Ano bang pinalabas ninyo? Yes, sinasabi niyo nga BICAM report. Yun ang statement niya. Sige, BICAM report yung may bakante. Pero sa mga analysis ninyo, sa mga discussion ninyo, ang pinapalabas ninyo, most corrupt, itong 2025 budget. Ano ba yung budget? GAA. Siyempre, yung mga utu-uto ninyong followers, naniwala na may mga bakante doon sa budget. Again, budget yung tinutukoy ninyo. Ano ba yung budget? GAA. General Appropriations Act. Saan dun? Binasa ni PBBM, walang bakante. BICAM report pala yung tinutukoy ninyo. Sana yun ang sinasabi ninyo. BICAM report, yung notes ng mga congressman. Pero hindi yun ang pinagbatayan para maging batas. GAB ang pinagbatayan, General Appropriations Bill, ng pinirmahan na naging General Appropriation Act o naging GAA. Isa pa, bakit ayaw nyong nililihis na yung PBBM itong usapin? Ang may problema, sinasabi ninyo may problema, BICAM report. O, sige, nagko-contradict na tong si Roque at si Vic Rodriguez. Ang pinoproblema nyo, BICAM report. Sino gumawa ng BICAM report? Di ba, miyembro ng BICAM? Ilang senador at ilang congressman. Sa reklamo ni Atty. Vic Rodriguez, tumataliwas doon sa paniniwala nila Roque. O sabi ni Roque, ang tinutukoy ni Ungab ay BICAM report. So ang problematic ay BICAM report. Bakit ang final ni Atty. Vic Rodriguez sa Korte Suprema, si PBBM ang respondent? Anong kinalaman ni PBBM sa BICAM report? May kinalaman si PBBM sa GAA, General Appropriations Act, dahil yun ang pinirmahan niya para maging batas.
I hope nagigets nyo ako ka-coffee. Sila mismo, hindi magkakatugma yung sinasabi. Si Digong, sinasabi hindi masama si Marcos. Kung magnanakaw ka, ibig sabihin masama ka. Di ba? Sa madaling sabi, hindi magnanakaw si PBBM. Kasi kung magnanakaw si PBBM, hindi sasabihin ni Digong na hindi siya masama. Nagigets ninyo? Nagko-contradict yung sinasabi ni Digong sa sinasabi ni Roque. Kasi si Roque, ang paulit-ulit yung narrative, most corrupt government, bangag si PBBM, incompetent si PBBM, magnanakaw si PBBM, gaya ng tatay, ang sinasabi niya, nagko-contradict dun sa sinasabi ni Digong. At ito pa, yung sinasabi ni Roque, nagko-contradict dun sa sinasabi ni Vic Rodriguez. Dito sa sinasabi niya, BICAM report daw yung pinag-uusapan. Yung problematic BICAM report, bakit si PBBM yung gagawing respondent ni Vic Rodriguez? Nahuhuli na kayo. Hindi rin kayo nag-uusap-usap, yung narrative ninyo, lihis-lihis na, may papunta ng kanan, may papunta ng kaliwa, yung iba paangat, yung iba pababa. Babagsak kayo sa ganyang style ninyo. Akala ko kayo ang oposisyon. Ang oposisyon dapat nag-uusap-usap kayo para isa ang narrative ninyo. Ang problema, tila hindi kayo nag-uusap-usap. Lugi kayo dyan, wala kayong laban. Kasi kung kasinungalingan yung inyong pinagbabatayan, wala talaga kayong laban dyan. Ito pa. Si Vic Rodriguez, napahiya, di ba? Sa debate ng GMA News, napahiya siya dyan, lalong babagsak siya sa survey. Binulgar yung pagkatao niya ni PBBM Sabi ni PBBM, laging ganyan yan. Sabi niya, bangag si PBBM. Sabi niya, most corrupt yung government. Bakit nagtrabaho ka kay PBBM? At paano mo nasabi na 3 months ka pa lang, nakita mo na agad yung most corrupt government? Inconsistency din ang pinapakita ni Vic Rodriguez. Sa statement niya, medyo maluha-luha pa nga, di ba? Magre-resign siya para mabigyan niya, o umalis siya sa pwesto niya para mabigyan niya ng mahabang oras ang kanyang pamilya. That was 2022. Ngayon, 2025, pro Duterte na siya, iba na ang statement. Nakita niya kung gaano daw kakurap itong gobyerno na to. Di ba? Yung inconsistencies ninyo, kayo din ang nahuhuli. Kayo ang napapahamak dyan sa pinaggagawa ninyo. Anyari sa inyo? Lugi kayo dyan, mag-e-election na. Ako, wala kayong kakamutin dyan. Sabi ng mga netizens, nakakatawa to si Roque, sa mga post siya, tinatawanan lang siya. Sabi ng isang netizen, mas nakakahiya ka, tago ka ng tago. Correct. Diba, magiging proud ba sa'yo mga kaibigan mo? Mga anak mo, magiging proud? Ayaw humarap sa batas? Sabi pa, ikaw ang nakakahiya, nagtatago ka, magladlad ka na. Saan ba kasi nagtatago yan? Mas nakakahiya ka. Tingnan mo, sinasabi ng mga netizen. Nasaan ba kasi siya? Para mapaliwanag niya yung tagong yaman. Yung biglang yaman. O baka lumipat kung nasaan ang Pogo. Saan ba lumipat ang Pogo? Sa Myanmar? O baka nandyan na sa Myanmar yan. Naglo-lawyer na yan dyan kasi international lawyer Lawyering na yan dyan sa mga kliyente niya. Saan lumipat? Thailand? Indonesia? Lao PDR? Saan? O baka sumunod na yan. Katak-katak na rin yan si Roque para mag-expand ang operasyon. Di natin alam, baka. Kasi ayaw magpakita Kaya pangarap nila si Inday maupo sa 2028. Kasi pag naupo si Inday na presidente yan, magbabalikan na yan. Siyempre, papakasasa na naman sila. Enjoying life na naman sila. Pabalikin na naman nila yung Pogo na yan. Ayan na naman ang mangyayari sa atin. Yan, kaya gustong-gusto nila. Excited na itong mga to na maupo si Sara. Kasi balik na naman yung buhay nila. Si Bato, masaya na naman. Baka i-appoint na naman na feeling ko magiging DILG secretary. Yan, ibalik na naman yung Tukhang. Yung 30 mil, sige, another 30,000 naman, machuchugi. Diyan sa Tukhang, magpapakasasa na naman sila sa kung anong balak nila. So kung ano man ang gustuhin nila. Ay nako po, kayo mga tao, may karma rin yan. Kakarmahin din kayo sa ginagawa ninyong kasamaan. Sige, i-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa comment section. Baka may gusto po kayo sabihin. Nandiyan lang po sa baba yan. Hindi tayo nagde-delete ng mga comments. Sabihin ninyo ang gusto nyo sabihin dyan. Pati mga DDS na nagko-comment dyan, comment lang po kayo. Mga nasa Facebook at di pa kayo naka-like at naka-follow sa ating Facebook page,
Pasuyo na lang ka-coffee, like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon. Nandiyan din po yan sa baba. O siya, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo. Bye-bye.